Shalom sa inyong lahat. Minsan po tayo narito sa ating programang Word Made Flesh, sa ating pong paghahanda para sa ikatlong linggo sa panahon po ng muling pagkabuhay. Tayo po maraming matututunan sa ating mga pagbasang ito, kung kaya iniikayat ko na kayong magtipon-tipon. Sana po mga kasambahay ninyo, mga kapitbahay, mga kaibigan na sa paligid na ng inyong television at sa inyong Biblia, sana po yung mga panulat niyo susulatan, nandiyan na rin po. Pinabati ko po ang bawat isa sa inyo ng talagang kapayapaan ng Panginoon na muling nabuhay. Kayo pong nariyan sa inyong mga tahanan, mga magulang, mga anak, mga kabataan, mga may sakit, lalo na po yung mga kaparian natin na naghahanda ng kanilang mga sarili para sa pangangaral ng magandang balita sa kanilang mga pagbibinsahan. Ganoon din naman po yung mga katekista, mga seminarista, mga relihiyosa na nagpapalaganap ng magandang balita. Sana po ikapulutan niyo ang ating programa ng inyong matuturo sa iba. Sapat na malaman ni Father June yung nabibiyayaan kayo ng ganito para mapagpatuloy natin ang ating programa. Sana po sa inyong, kung kayo'y nagtatamo ng tulong mula sa ating programa, sumulat po kayo dito, mag-text kayo sa ating programa. Nandiyan po yung ating numero na mapag-textan ninyo at matutuwa po tayo na nalalaman na aabot namin kayo. Huwag niyo kakalimutan yung imang pangalan at kung saan kayo nagte-text. Ano po? Kaya po minsan pa malugod ko kayong binabati ng Shalom. Ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos ng ating mga ninuno, ang nagbigay ng pinakamataas na karangalan sa kanyang lingkod na si Jesus. Ngunit siya'y ibinigay ninyo sa may kapangyarihan at itinakwil sa harapan ni Pilato, gayong ipinasya na nitong palayain siya. Itinakwil ninyo ang banal at matuwid, at isang mamamatay tao ang hiniling ninyong palayain. Pinatay ninyo ang pinagmumulan ng buhay, ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos, at saksi kami sa bagay na ito. At ngayon mga kapatid, batid kong hindi ninyo nalalaman ang inyong ginawa, gayon din ang inyong mga pinuno. Ngunit sa ginawa ninyo'y natupad ang malaon ng ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang Kristo'y kailangang magpata. Kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan. Ito pong ating unang pagbasang ito mula sa Gawa ng mga Apostoles ay karugtong po ng tagpo kung saan nagpagaling itong si Pedro ng isang taong pinanganak na lumpo. Talaga naman ang gilalas yung mga tao nung nakita nila yung lumpong yun dun ho sa pintuan sa portico ng Solomon ay nakalakad muli. Talaga namang gulat na gulat sila. Kung kaya nga, ayan, mga ngaral si Pedro. Dito ho sa unang bahagi nga pala ng Gawa ng mga Apostoles, lagi ang bida dito si Pedro po. Siya ang unang tagapangaral dito. Kaya ang ganda nung makikita nating mga pangangaral dito ni Pedro. Anong sinabi niya? Sabi niya sa kanila, nanggigilalas ba kayo na napalakad namin itong taong ito? Akala niyo ba kami nagpalakad dito? Ang Diyos ang nagpalakad dito, si Jesucristo, kasi dahil sa kanyang pananampalataya. Kaya nga babanggitin niya ho dito, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob, ang Diyos ng ating mga ninuno, ay talagang pinarangalan, niluwalhati ang kanyang lingkod na si Jesus, na inyong ipinagkanulo at itinatwa sa harapan ni Pilato. Sabi ng ganyan, desidido na si Pilato na pakawalan siya. Mga kapatid, tingnan niyo yung sinasabi dito ni San Pedro doon sa mga taong yun. Talaga namang sinasalungguhitan niya yung pangyayari na si Jesus ay muling binuhay ng Diyos, niluwalhati ng Diyos ng ating mga ninuno, si Jesus. Brothers and sisters, kasi itong Jesus na ito na pinangangaral ni Pedro ay talaga namang binuhay muli ng Panginoon. Sabi niya, kailan nyo ang banal at ang matuwid ng Diyos at ang anong hiningi nyo? Si Barrabas, yung isang mamamatay tao. Yung may akda ng buhay ay pinapatay ninyo, ngunit muli siyang binuhay mula sa mga patay ng Diyos. At ito ang sinasaksihan namin. We are witnesses to this. Brothers and sisters, napakahalaga ho ng bagay na ito. Si Pedro ho, kasama ng kanyang mga kapwa-disipulo, sila ho
ay nangangaral. At pinangangalanda kanila, itong si Jesus na ito na pinapatay ninyo, ay binuhay ng Diyos muli. Ito yung pinapangaral namin sa inyo. Itong taong ito na tinitingnan nyo, nakalalakad na ngayon, siya talagang pinagaling ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus na sinasampalatayanan ng taong ito. Kasi yun, sabi ni Pedro noon, doon sa tagpong yun, sabi niya, kasi humihingi itong, nagpapalimos itong taong ito doon sa templo Nung nakita niya si Pedro at si Juan na pumapasok sa templo, inuunat niya yung kanyang kamay. At sinasabi niya, humihingi siya ng limos. Ano sabi ni Pedro? Ginto at pilak, wala ako. Pero ang nasa akin, pinagkakalob ko sa iyo. Sa ngalan ni Jesus, tumindig ka. Ganun nga ako nangyari. Itong taong ito na nampalataya dun sa ngalan ni Jesus na yun na pinangangaral ni Pedro. Kaya ayun, talaga namang muli siyang gumaling. I mean, brothers and sisters, ang laki yung kababalaghan talaga noon. Yun nga sinasabi ni San Pedro, kami mga saksi kami ng muling pagkabuhay na ito ni Jesus. Itong Jesus na ito na pinapatay ninyo, binuhay ng Diyos, kami saksi dito. Brothers and sisters, tayo rin ho, tandaan natin, tayo rin ho, mga saksi tayo dapat. Kung mga Kristiyano tayo, yun ang ibig sabihin nun. Talaga ho nananampalataya tayo kay Jesus, anak ng Diyos, pinatay, yes, mulit-muling nabuhay. Yun ang ating pananampalataya, hindi ho nabulok. Yun ang ating pinagdiriwang sa mga araw na ito ng muling pagkabuhay. Talaga namang si Jesus na namatay sa krus, ang ginunita natin noong Biyernes Santo, ay muling nabuhay. At siya ho'y maluwalhating Panginoon natin na nagpapagaling hanggang ngayon ho, nagpapagaling. Ano kaya ang kalumpuhan natin? Ano po? Tulad nung taong yon na pinanganak ng lumpo. Ano kaya ang kalumpuhan natin? Hindi kaya tayo makalakad ng matuwid sa ating pamumuhay? Balubaluktot ho kaya ang ating gawi, ang ating mga nakamihas ng mga ugali? Meron kaya tayong takot na talagang namang nakakalumpo sa atin, hindi tayo talaga makapamuhay ng nararapat dahil ang dami nating takot. Takot ko siguro na binubunga ng ating mga pagkakamaling nagawa na hanggang ngayon talagang inuusig tayo. Kaya ano kaya ang pagkalumpo natin? Siguro hindi tayo makalakad sang-ayon sa tinututo sa atin ni Jesus. Hindi natin kaya mag-isa yun. Hindi natin kaya mag-isa yun. Kailangan tayong pagalingin ng Panginoon. At nandito siya, muli siyang nabuhay, nagpapagaling sa atin. Yun ang sinasaksihan ng Ecclesia. We are witnesses of this. Yun ang sinasaksihan ng Ecclesia hanggang ngayon. At tayo kung talaga mga Kristiyano tayo, dapat din saksi tayo kay Kristong muling nabuhay. At napapakita dapat yun sa ating mga buhay. Hindi tayo dapat napakalulungkot na, akala mo laging namamatayan o something like that, laging nagluluksa. Hindi ganun. Sabi nung si Nietzsche yun sabi niya, kung kayo mga Kristiyano, nananampalataya na si Jesus ay muling nabuhay, why don't you look redeemed? I mean, that is a very great, accusation kung tutuusin. Kung kayo nananampalataya na si Kristo ay muling nabuhay, ba't hindi kayo magmukhang talagang niligtas na kayo? Parang, ko, ang lungkot-lungkot ninyo, wala kayong kasigla-sigla. Totoo nga naman yun. Tingnan nyo, sa Paskong ito ng pagkabuhay, itong mga panahong ito, ng muling pagkabuhay ng Panginoon, ginugunita natin yung ating binyag. Sa binyag ibig ko paalala sa inyo, dapat bininyagan tayo sa tubig at Espiritu Santo. Talaga naman may isigla. Ang Espiritu kasi, ang isang bunga niya, joy, and peace. Brothers and sisters, dapat ganun. Hindi yung parang mga taong bininyagan sa suka, ang haba ng mukha, ang lungkot-lungkot. Hindi yung ganun yun. Dapat talagang mayroong siglang nakikita sa atin. That's a truth. That's a proof that we are saved. Brothers and sisters, the joy that we have, really welling up in our hearts. We know Christ is risen, and we show that in our lives, that we can be reasoned to, that we have hope, Hindi lahat nagwawakas sa kamatayan. Brothers and sisters, tingnan nyo, ang sinasabi dito ni San Pedro sa mga taong na nakikinig sa kanya pagkatapos, mga Hudyo kasi yun Yun yung mga nagsisigawan kung tutuusin nung nililitis si Jesus. Hindi nila gusto si Jesus kundi si Barabbas and what not. Sabi niya sa kanila, alam ko, umakto kayo ng ganun dahil sa inyong ignoransya. Hindi nyo alam ang inyong ginagawa. Sabi niya ganyan. Kung kaya naman, anong dapat nyong gawin? Dapat magsisi kayo. Sabi niya ganyan. Kasi lahat ng pinangako ng Diyos mula pa sa umpisa, sa magitan ng mga propeta, talagang ginanap niya yun sa ating Panginoon, sa kay Jesus, na siyang Mesyas na nagdusa. Sabi niya, kung kaya anong dapat niyong gawin?
pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan, talaga namang magbalik loob kayo sa Diyos at ang inyong mga kasalanan ay mapapawi. Brothers and sisters, yun din ang ating dapat gawin. Kung talagang ibig nating magkaroon ng sigla na makikibahagi tayo sa muling pagkabuhay ni Jesus sa kaligtasan kanyang iniaalok sa atin, mapapasa atin ho yun kung talagang tatalikuran natin ang ating mga kasalanan. Yun ang ibig sabihin ng repent. Talagang palitan natin yung ating isipan. Hindi na ho dapat isipang pagtao lang, isipang makalupa lang, isipang pangsarili lang, kundi talagang babaguhin natin yung ating isipan. Repent, metanoeite. Yun ang narinig ni Pedro, pinangaral ni Jesus at ngayon pinapangaral niya na, metanoeite. Palitan yung inyong isipan. Anong pampapalit natin sa ating isipan? Yun ang sabi ni San Pablo sa atin, gawin yung inyo ang isipan ni Kristo. Friends and sisters, napakahalaga na talagang gawin natin yung isipan ni Kristo. Paano natin magagawa yun kung hindi natin kilala si Kristo? Paano natin makikilala si Kristo kung hindi natin alam ang kasulatan? Kaya dito sa ating programang Word Made Flesh, pinapaliwanag po ni Father June sa atin itong mga kasulatan ito para maunawaan natin. At sa ganun paraan, mas makilala natin si Jesus. Makilala natin yung kanyang pag-iisip. Yung kanyang tinuturo sa atin, yung kanyang mga aral. At pagka ginawa natin talagang isipan natin, yung isipan ni Kristo, talaga namang, bago ho tayo. Talagang bagong-bago tayo. Mapapatawad ang ating mga kasalanan, talaga namang magiging mga saksi tayo ni Kristo sa ating kalipunan. Yun ang dapat mangyari. We must also be able to say, of this, we are witnesses. Tandaan natin, sabi ni Pablo, ika-6, Paul VI, sabi niya, ang ating mga kasabayan sa mundong ito, mas malugod na nakikinig sa mga saksi kaysa sa mga guro. Kung nakikinig sila sa mga guro, yun ay dahilan sa ang mga ito'y mga saksi. Let us all be witnesses, brothers and sisters, of our faith in Jesus by the way we live. And so, we shall really be able to, makakaakit ho tayo ng iba pa upang makapanampalataya din kay Kristo. Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapamagitan tayo sa Ama, at iyay si Hesukristo ang walang sala. Sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. Nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling, at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa kanya ng wagas. Ganito natin nalalamang tayo'y nasa kanya. Atin pong pinakikinggan uli ang unang sulat ni San Juan na dito po sa panahong ito ng muling pagkabuhay, madalas po natin maririnig itong mga kathaing ito ni San Juan. Friends and sisters, dito po sa ikalawang pagbasa natin ito, mula sa unang sulat sa San Juan, chapter 2, ang sinasabi dito ni San Juan sa atin ay, nagsusulat ako sa inyo upang di kayo magkasala. Sabi niya ganyan. Kasi yun ho ang layunin ng mga apostol ni Jesus. Palalahanan ang mga nananampalataya kay Kristo upang talagang malayo sa kasalanan at makapamuhay ng matuwid. Yung nga sinasabi niya, I'm writing this to you so that you may not commit sin. Sabi niya ganyan. Pero tingnan niyo ito. Kung ang sino man sa inyo ay magkasala, huwag siyang masiraan ng loob. Bakit? Meron tayong tagapagtanggol, sa harapan ng Ama. Sino yon? Si Jesucristo ang makatarungan. We have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous one. Friends and sisters, napakahalaga ho nitong bagay na sinasabi sa atin dito ni San Juan. Mukhang alam na alam ni San Juan kung ano yung nangyayari sa mga tao kahit na pagkatapos sila manampalataya kay Kristo. Meron pa rin kahinaan doon na dapat mapanaigan, pwede pa rin magkasala yung tao na nananampalataya na kay Kristo. That's very true. I think that is our experience. The point is, itong taong ito na nananampalataya kay Kristo, dapat hindi siya masiraan ng loob kung bagamat nagkakasala siya dahil sa kanyang kahinaan. Bakit? Meron siyang tagapagtanggol, advocate. Brothers and sisters, yung salitang ginamit dito dun sa original nito sa Griego, parakletos. Parakletos. Parakletos, so sa English, paraclete. Para means
beside, sa tabi. Kletos, kaleo, call. To call to the one to one's side. Yun ang ibig sabihin ng parakletos. Someone called to your side. Maganda ho yun sa ihambing natin sa salitang Latin. Advocatus. Ad, ibig sabihin towards, Tapos vocatus, vocation, to call, Call to one side. Pareho nung Griego sa makatuwid. Sa Tagalog, ano ito? Advocatus, ibig sabihin, abogado. Galing mo sa Espanyol, avocado, abogado, sa atin, abogado. Nagkaiba lang yung B tsaka V. Pero galing ho yun sa Latin, advocatus, call to one side. Yun yung abogado, yung tagapagtanggol, tinatawag mo yun sa tabi mo upang palalahanan ka, for example, upang sabihin sa iyo anong dapat mo sabihin, para palakasin ng kalooban mo, kung sakaling dinadown ka o something like that. Yun ho yung papel, ang sabi sa atin dito, ni Jesus mismo. Kasi siya yung matuwid. Talagang siya ang magtatanggol para sa atin sa harapan ng kanyang Ama. Kung tutuusin, sa ganang sarili ho natin, talagang hopeless tayo pagka ganun pagka nasa harapan tayo ng Diyos. Kasi ano ba yung matatago natin sa Kanya? Ano ba ang pagmamalaki natin sa Kanya? Wala. Pero si Jesus, inako niya kasalanan natin Ipinagtamon na tayo ng pagpapatawad sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan. Pinagbayaran niya yun. Talaga namang naipalapit niya tayo sa Panginoon, sa Diyos, sa Kanyang Ama. Kung kaya nga siyang expiation of our sins, Siya ang pagbabayad sala para sa ating mga kasalanan. And not for our sins alone, but for those of the whole world. Yun nga ang napaganda nito. Hindi yung nung nakita siya ni Juan Bautista, if you will remember, dun sa tabi ng Ilog Jordan, ano sabi ni Juan Bautista tungkol sa kanya? Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Brothers and sisters, hindi lang yung mga kasalanan natin, kundi kasalanan ng sanlibutan. Inako ni Jesus at talagang pinatawad. Brothers and sisters, napakaganda bagay na pag-isip-isipan natin ito. Ito yung pinagdiriwang natin sa kapistahan ito ng muling pagkabuhay ni Jesus. Dahil sa siya'y namatay at muling nabuhay, talagang napatawad at nailigtas niya tayo. Brothers and sisters, talagang makasisigurado tayo na talagang kilala natin ang Diyos kapag ating tinutupad, ang kanyang mga kautusan. Napakahalagang bagay noon. Yung pagkilala by the way, si Juan ay isang Hudyo. Pagkilala, no, ang ibig sabihin ng no, hindi lang nandito sa tuktok. I hope we understand that. In the Bible, knowledge is not the end product of an intellectual process. Rather, it is a result of an experience, a personal contact. It is a relationship. Kapag naging ganap itong knowledge na ito, nagiging pag-ibig. Brothers and sisters, kaya nga ang sinasabi dito ni San Juan, the way we may be sure that we know Him, na kilala natin ang Panginoon, ay if we keep His commandments. Kaya nga, sabi niya, whoever says, I know Him, but does not keep the commandment is a liar. Paano mo sasabihin, I know Him? Ibig sabihin, I love Him. Hindi mo tinutupad ang kanyang kalooban, ang kanyang tinuturo, tinuutos. Kaya paulit-ulit sinabi ni Jesus sa huling hapunan, if you love me, keep my commandments. You are my friends if you do what I command you. It's always like that. Brothers and sisters, tingnan nyo, pagka sinabi mo, kilala ko siya, ang ibig sabihin noong kilala ko siya, mahal ko siya. Hindi mo man tinutupad ang kanyang kautusan, ikaw ay sinungaling at walang katotohanan na nasa iyo. Brothers and sisters, sa kabilang bading naman, pagka whoever keeps His word, the love of God is truly perfected in Him. Pagka tinutupad natin ang salita ng Diyos, talagang isinasabuhay natin yung kanyang mga utos at tinuturo, yung pag-ibig ng Diyos sa atin, ay talaga nagiging ganap. Ano ba yung pag-ibig ng Diyos sa atin? Brothers and sisters, yung pag-ibig natin sa Diyos o yung pag-ibig ng Diyos para sa atin. Both of them are like that. Kasi pagka tayo talagang umiibig sa Diyos, we love God, really, napapakita natin talaga na yung pag-ibig natin sa Diyos na yun, nagiging ganap. Bakit? Tinutupad natin yung kalooban niya, yung kanyang salita. Pero yung pagtupad rin natin sa salita niya, nagpapakita sa atin yun ng pag-ibig ng Diyos sa atin, para sa atin. Bakit? Kasi dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, kaya niya tayo kinausap, kaya niya pinadala sa atin ang kanyang salita. God so loved the world, He gave,
His only Son, the Word, kung kaya nga, naging perfect yun sa atin. This is the way we may know that we are in union with Him. Pagka talaga ho, yung kanyang kautusan sinasa buhay natin. Friends and sisters, sana ho dito sa pagbasang ito, maintindihan natin na talaga namang si Jesus ho, na ating Panginoon, siyang ating tagapagtanggol. Huwag ho tayo mag-alinlangan. Talagang ano man ang ating naging kasalanan, napapatawad ho ng Diyos yun dahil lang kay Kristo. Wala hong kasalanan hindi pwedeng patawarin kung pinagsisisihan, kung pinagsisisihan. Ito ho ang magandang balita ho na ating ipinagmamalaki at pinagpapasalamat sa Panginoon. Lalo na ho sa panahong itong ginugunita natin kung paano si Kristo'y namatay at muling nabuhay. Yun ho yung Easter para sa atin, yung Pasko ng pagkabuhay. Sana ho maranasan natin sa ating mga buhay yun na talagang napatatawad tayo sa ating mga kasalanan. Salamat kay Jesus na namatay sa krus dahil sa pag-ibig niya sa atin. Sumainyo ang Panginoon. Ang magandang balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala nang pagpirapirasuhin niya ang tinapay. Samantalang pinag-uusapan nila ito, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot sapagkat ang akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, "Ano't kayo'y nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito. Ipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon, tulad ng nakikita ninyo." At pagkasabi nito, pinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, "May makakain ba riyan?" Siya'y binigyan nila ng kaputol ng isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos, sinabi sa mga disipulo, "Ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo nung kasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin, sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta, at sa mga aklat ng mga awit." At binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, "Ganito ang nasusulat, kinakailangang magbata ng nahirap at mamatay ang Mesyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat pangaral sa lahat ng bansa, magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito." Ito mga kapatid, ang magandang balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, tingnan nyo itong pagbasa natin. Ito ho yung dulong-dulo ng Ebanghelyo ni San Lucas. Bago po naganap itong tagpong ito, yung verse 35 po ay hango dun sa sinundan niyang istorya. Yung istorya ho kung paanong yung dalawang mga disipulo ni Jesus papauwi na mula sa Jerusalem patungong Emmaus. Sirang-sira ang kalooban kasi ikatlong araw na noon, hindi pa nila nakikita ang Panginoon. Pero ano mangyayari? Makikisabay si Jesus doon sa daan at talagang papaunawa sa kanila na dapat munang magdusa ang anak ng tao bago siya luwalhatiin. Kaya in-explain ni Jesus sa kanila yung mga kasulatan, kaya naman nag-aalab yung kalooban nila. At nung dumating na sila sa lugar rin ng pupuntahan, nagpanggap si Jesus na patuloy pa ng lakad. Pinamanhikan nila, "Dito na kayo kasama namin kasi magtatakip silam na, gumagabi na." Kaya pinaunlakan sila ni Jesus. Ayun, sa pagpira-piraso ng tinapay, nakilala nila
na si Jesus pala yun at naglaho siya sa kanilang paningin. Kung kaya, ayun, dali-dali silang nagbalik, sa Jerusalem. That's a good 12 kilometers again, At ayun, pagdating ng oras, ikikwento nila kung paano lang katagpo si Jesus, nakilala siya, at sa pagpipira-piraso ng tinapay. Brothers and sisters, pagpapira-piraso ng tinapay, the breaking of the bread, yun ay isang pangalan, yun ang tawag sa Eucharistia. Nung unang panahon yun ang taguri doon, the Fractio Panis, Classis Artu, something like that, yung pagpipira-piraso ng tinapay. That means the Eucharist. Brothers and sisters, tingnan nyo, nakilala ho nila si Jesus nung pagpira-pirasuhin niya na yung tinapay. Tingnan nyo habang nagkikwento si Jesus sa kanila tungkol sa kung paanong dapat matupad ang kasulatan, nung ina-explain ni Jesus yung kasulatan, nag-aalab, yung kanilang kalooban. Pero makikilala lang nila si Jesus ng totohanan sa Eucharistia. Friends and sisters, dapat may matutunan kagad tayo roon. Pwede tayo magbasa ng Biblia. Napakagandang bagay noon. Pero hindi nyo mahahambing yun kapag binabasa ang Biblia sa liturhiya, in the liturgy. For example, we people, we read the scriptures especially in the Eucharist, at Mass. At yung Eucharist na yun, pinagiging totoo niya yung kasulatan. Friends and sisters, pwede mong basahin yung tagpo doon sa huling hapunan, kung saan kinuha ni Jesus yung tinapay, at nagpasalamat siya at sinabi niya, ito ang aking katawan. Kinuha niya yung kalis, nagpasalamat siya, binigay sa kanila at sinabi, ito ang kalis ng aking dugo. You can read that for all your worth, Pero doon sa misa, pagka binigkas yun ng pari, doon sa tinapay at doon sa alak, alam natin, si Jesus na yun na doon sa harapan natin. Talaga naninikluhod tayo. Tingnan niyo kung ano nangyayari sa kasulatan pagka isinasabuhay, isinasagawa sa pagdiriwang ng liturhiya, yung pagkalahatang pagsamba sa Diyos. Brothers and sisters, it is our privilege, to be reading the Word of God and also celebrating the Word of God in the sacraments, in the Eucharist particularly. Sana maintindihan natin yun. The point is, ano nangyari? Habang nag-uusapan sila, kasi ito mga disipulong ito, nakabalik na sila sa Jerusalem. At naikwento na nila yung nangyari kung paano nila nakilala nga si Jesus sa pagpira-piraso ng tinapay. Nakabalik na sila sa Jerusalem, kinikwento nila ganyan. At pumasok po si Jesus. Pumasok si Jesus habang nag-uusapan sila. At ang sabi sa kanila, sumainyo ang kapayapaan, peace be with you. Yun hong peace na yon, sabi ko nga sa inyo, hindi na ito yung pang-ordinaryong bati ng mga Hudyo sa isa't isa hanggang ngayon. Shalom Aleichem, something like that. Hindi ho. Ito yung kapayapaan na handog ni Jesus sa atin. Medyo iba na usapan dito, tulad na napaliwanag ko sa inyo. Ito hong kapayapaan ito, napakayaman nito. It is a peace that only Jesus can give. A peace na talagang Kanya. Peace I live with you, my peace I give to you. My peace na ito, akin itong kapayapang ito. Bakit? Pinagbayaran ko ito ng napakamahal. Hindi ginto o pilak at ginto ang pinangbayad dito. Sabi nga ni San Pablo sa San Pedro sa atin, sa first letter of St. Peter, chapter 1, verses 18 and 19. Alalahanin nyo kung paanong tinubos kayo mula sa buhay na walang kapararakang pinamana sa inyo ng inyong mga ninuno. Hindi sa pamamagitan ng mga bagay-bagay tulad ng pilak at ginto na kumukupas, kundi sa pamamagitan ng ng kamahal-mahalang dugo, ng walang bahid at walang pintas na kordero ng Diyos. Brothers and sisters, yun yung pinagtubos sa atin ni Jesus. Kaya yung kapayapang ito, ibang-iba ito. Napakaganda hong relasyon natin to sa Diyos, sa ating kapwa, sa ating kapaligiran, sa ating sarili. Yun yun. The point is, talagang gulat na gulat sila nandun si Jesus uli sa piling nila. Can you imagine, brothers and sisters? Ewan ko lang kung na-imagine nyo yun. We can only imagine, biro mo, patay na yun, nilibing na nga nila Tapos ganyan nandun sa piling nila, talagang nakakatakot. Akala nila tuloy, nakakita sila ng multo. Can you imagine? They thought they were seeing a ghost. Kaya nga, they were terrified. Buti na lang sinabi ni Jesus sa kanila, teka muna, ba't kayo nagugulmihanan? Ba't ang dami-dami yung tanong sa inyong mga puso? Tingnan nyo nga ang kamay ko, ang aking paa. Touch me. It is me. Ang isang multo, walang ganito. Come on. Pero it was too good to be true. Yung nagaganap sa harapan nila. Can you imagine, brothers and sisters? Galak na galak sila dahil nabuling na buhay si Jesus.
I don't know whether you can imagine this. Mahal na mahal nila si Jesus. Siguro noon lang nila naintindihan kung gaano kalaki yung pagmamahal ni Jesus sa kanila, namatay sa krus para sa kanila. Talagang inako ni Jesus yung kanilang kasalanan, etc. I mean, it was too late, no? And Jesus was dying. Pero buti na lang muli siyang nabuhay. Ayun, nandun sa piling nila uli. Hindi lang mapaniwalaan talaga. And so, pagkatapos nun, hindi pa rin nila mapaniwalaan yung sinasabi niya. Kaya sabi niya, meron ba kayo makakain riyan? Do you have anything there to eat? Kung kaya, anong binigay nila sa kanya? Okay, binigyan siya ng kapirasong para bang tuyo o something like that, o daing, something like that. Tapos, anong ginawa niya? Kinain niya sa harapan nila. May multo ba naman kumakain ng ganun? Alam natin doon sa mga sementeryo, hindi ba? Yung may mga taong may kaugalian sila, nag-iiwan sila ng pagkain doon, tapos nawawala. Alam naman natin kung ano nangyayari doon, no? I mean, hindi naman multo kumakain noon. Brothers and sisters, the point is, hindi nga multo no si Jesus kumakain pa sa harapan nila, And so, ang sabi niya, eto yung mga katagang binagkas ko sa inyo nung kasama niyo pa ako. Lahat ng nakasulat tungkol sa akin dapat maganap muna. Sabi niya ganyan. Mga sinulat ni Moises, ng mga propeta, ng mga salmo. Brothers and sisters, teka muna. Moises, yung batas ni Moises, yung mga propeta, yung mga salmo. Brothers and sisters, ito ang ibig kong sabihin nitong tatlong ito yung tatlong bahagi ng Biblia nila. The Bible for the Jews is the law of Moses, the prophets, and the Psalms. Psalms, so kumakatawan to sa lahat ng mga sapiential writings, no? Yung mga ketuvim, kung tawagin nilang ganyan. Brothers and sisters, sa mga tuwid, sinasabi ni Jesus sa kanila, ito yung sinabi ko na sa inyo noong pa, na dapat magkatotoo lahat ng nakasulat sa Biblia tungkol sa akin. Sabi niya ganyan. Kung kaya, anong ginawa niya? Tulad ng ginawa niya doon sa dalawang disipulong galing sa Jerusalem pauwi sa Emmaus, pinaliwanag niya sa kanila, binuksan niya ang kanilang mga isipan upang maunawaan ang kasulatan. Francis, ang galing-galing sana noon, kung si Jesus mismo nagpapaliwanag sa atin ng banal na kasulatan. Francis, importante may magpaliwanag sa atin ng banal na kasulatan. Kasi hindi natin kaya itong mga bagay na ito kung tutuusin. Bakit? Kung ang pinag-uusapan natin mga pangyayari sa buhay na ito, sa ating lipunan, sa ngayon mismo nangyayari, hindi na natin kailangan ng paliwanag. Kasi malamang ang usapan dito, Tagalog o kaya Ingles. Ang pinag-uusapan natin, current issues, pwede natin sakyan, masasakyan natin. Pero pag nag-uusapan scriptures, na nangyari, several thousand years ago, sa lugar na hindi man lang natin siguro nabisita, siguro sa mga pamaraang pinapaliwanag sa sinasaad doon sa mga paraan na hindi naman natin ginagamit bilang mga Pilipino sa ating pag-uusap, yung mga figure of speech na ganyan, etc. I mean, hindi tayo magtataka, hindi natin maintindihan. Ang isang taong masasabi, pagka binasa ko Biblia, naintindihan ko kagad. Well, I mean, you just have siguro to smile a bit. I mean, kasi hindi totoo yun. Hindi totoo yun. I mean, may mga bagay-bagay na maintindihan tayo dito, right? Why not? Pero hindi ho lahat ng bagay kasi you need a lot of backgrounds. I mean, can you imagine? Sabi mo nga sa inyo, pagka ang pinag-uusapan natin tungkol dito sa mga bagay-bagay na nangyayari ngayon sa ating kapanahunan, pwede pa natin maintindihan kaagad yun. Pero mga nangyari noon, I don't know, kahit na sa ating history lang, hindi ho madaling sakyan yun. Lalo na pag ang pinag-uusapan natin ng Biblia at things that happened a long time ago. Brothers and sisters, kailangan ho natin may nagpapaliwanag sa atin. Salamat po sa Diyos na may nagpapaliwanag sa atin, lalo na ang Ecclesia, the church that has really given us the Bible. Please understand that, The Bible ho is the book of the church, hindi ito, galing sa langit na hindi maintindihan. Hindi ho. The church, yung tinatag ni Jesus na samahan, yung ecclesia, kung tawagin natin, the church, ito hong church na ito, ang tumanggap nung Biblia ho, yung Law of Moses, the Prophets, and the Psalms, yung tumanggap ng Biblia ng mga Hudyo bilang lumang tipan. At yung the rest of the New Testament, siya ho ang sulat nito. Kung kaya nga, ang Biblia ho ay aklat ng Ecclesia. Please understand that. And we are children of the Ecclesia. And so this is our book, na dapat nating intindihin. Salamat po sa pagpapaliwanag sa atin ng Ecclesia. At dapat po ang Ecclesia ang panawalaan natin dito. Dapat po ang Ecclesia ang pakinggan natin sa pagtuturo nito. Hindi kahit na sino lang. At yung mga taong gumagamit ng Biblia laban sa mga Katoliko, laban sa Ecclesia,
ay talagang maling-mali. Can you imagine? Nagsulat ako ng isang aklat, binasa mo, mas marunong ka pa sa akin ngayon. Na mas naiintindihan mo pa ng lalo kaysa sa akin. Oh, come on. I mean, you got to be reasonable, right? The point is, yun nga ho, para sa ating mga Katoliko, dapat ho maintindihan natin, napakahalaga ng eklesiya, ng Biblia para sa atin. At ang eklesiya ho, nagtuturo nito sa atin. Nagpapasalamat ho tayo. Si Father Jun ho, ang ginagawa niya lang sa atin, inuulit sa atin yung tinuturo ng eklesiya. That's it, Meron ho akong degree na magturo. Tama. Pero ang tuturo ko lang ho, yung turo ng eklesiya. Hindi ako pwede magturo ng aking sariling kuro-kuro. Not at all, At kung si Father Jun ho, maririnig nyo one day na nagturo ng isang bagay na hindi naman tinuturo ng eklesiya, huwag nyo ko paniniwalaan. Hindi ako karapat-dapat pagka ganoon. That's wrong, hindi ho akin tong Bibliang ito, pinapaliwanag ko lang ho ito ayon sa turo ng eklesiya. Nag-aral ako para maintindihan ko yun. And so, we need all the help we can get. That's why Jesus opened their minds to understand scriptures. And He said to them, it is written that the Messiah should first suffer, and rise from the dead on the third day, and that repentance for the forgiveness of sin be really preached in His name to all nations. Yun ho ang tinuturo dito ni Jesus, dapat muna magdusa ang Mesyas bago siya maluwalhati. Brothers and sisters, ganun ho ang istorya natin. Tayo rin, bago tayo maluwalhati, dapat tayong magdusa muna. At yun ho ang buhay natin sa lupang ito, isa hong pagsubok talaga. At alam natin, hindi ho tayo pababayaan ng Panginoon dito. Tulad na hindi pinabayaan ng Diyos ang kanyang anak na mabulok. Hindi. Sa ikatlong araw, muli siyang nabuhay. At dahil sa kanyang pangalan, ipangangaral at pinangangaral ang pagpapatawad ng kasalanan. Pagka nagsisisi yung mga tao. Brothers and sisters, ito hong ginagawa natin dito sa ating programang Word Made Flesh. Talaga ho sa pamamagitan nito, ipinapangaral ni Father Jun yung pagpagsisising yun para sa ating mga kasalanan. Sana ho sa panahon ito ng muling pagkabuhay ng Panginoon, sana hindi mabaliwala ito. Muli siyang nabuhay upang tayo bigyan niya ng buhay. Pero yung buhay na yun mapapasa atin kung talagang pagsisisihan natin, tatalikuran natin ang ating mga kasalanan. Kung talagang yung ating mga isipan, papalitan natin doon ang isipan ni Kristo. Yun ho ang nilalaman ng Biblia. Yung isipan ni Kristo yun na dapat nating mas maunawaan. Ignorance of Scriptures is ignorance of Christ. Kung kaya dapat ipinapaliwanag yon. Mapalad ho tayo na meron tayong palatuntunan ganito kung saan, sinisikap po tayong matulungan ni Father Jun na maunawaan ang banal na kasulatan. Yun lang ho ang ginagawa natin dito. At sa ganung paraan, talagang tulad nila, ng mga disipulo ni Jesus, sinabi niya sa kanila, you are witnesses of these things. Kasi kayo ang kasama ko mula panumpisa. Nakita niyo nga ako ngayon na nagdusa. Yes, nakita niyo ako namatay sa krus. Pero ngayon muli akong nabuhay kasama ninyo. At binibigyan ko kayo ng kapangyarihang ipangaral ang magandang balitang ito. Brothers and sisters, naging mga saksi sila ng mga bagay nito. Kung kaya tayo rin nakapanampalataya. Sana ho, tayo rin, talaga. Nauunawaan natin ang salita ng Diyos, nakikita natin ang kaugnayan nito sa ating buhay, tayo mismo ang nagsisi sa ating mga kasalanan, kaya nagtatamo tayo ng patawad ng Diyos, at sana tayo rin gamitin ng Diyos, na maipahagi ito sa ating mga kapwa. Brothers and sisters, tandaan ninyo, hindi lang si Father Jun, hindi lang mga pare ang dapat mangangaral ng magandang balita. Kayo rin ho, sa pamamagitan ng inyong mga buhay, sana ho, madala nyo ang magandang balita sa iba, sa mga kasambahay ninyo, mga magulang, sa inyong mga anak, sa inyong mga kapitbahay, sa inyong mga kalaro, sa inyong mga kabarkada, mga eskwela. Lahat ho tayo sa different degrees, maging mga saksi tayo ng mga bagay nito sa ating paligid. Sa ganung paraan talaga ho, mas marami pa ang makapanampalataya kay Jesus. At mapakalaki ho karangalan para sa atin yun, na talagang nagiging mga saksi tayo ng ating Panginoon. Kapag ganun ang nangyayari, tandaan ho natin, pinatatawad tayo ng mga kasalanan natin. Hindi lang ho yun, talagang pinagpapala tayo ng Panginoon. Ang laki-laki yun naghihintay sa ating pagpapala ng Diyos. Ang ganda-ganda po ng ating mga pagbasa na natunghayan. Ang dami-daming naituturo sa ating mga katotohanan. Nakita po natin sa una nating pagbasa na talagang si Jesus, ipinangangaral ni San Pedro na talaga namang binuhay na muli ng Panginoon. Kung kaya naman na ang Diyos ho ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, siya ang talagang binigyan uli ng karangalang ganoon.
At ang mga tao, hinikayat ni San Pedro na talagang magbalik loob sa Diyos. Alam ng Diyos na ang mga tao nagkasala dahil sa kanilang kahinaan. Hindi nila alam yung ginawa nila kay Jesus. Natandaan niyo yung sinabi ni Jesus sa krus, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Talagang si Jesus mismo, ipinagdasal sila. Hindi lang para patawarin, inihanap pa sila ng lusot, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Yun din ang sinasabi ni San Pedro dito. Kung magsisisi lang sila, talagang patatawarin sila ng Diyos. Yun ang sinasabi niya sa atin. Kung tayo lang ay magsisisi, hingi ng tawad sa Panginoon, alam ng Diyos, tayo nagkakasala dahil sa kahinaan, talagang pwede niya tayong patawarin. Sana yun ang gagawin natin. At sa ikalawang pagbasang narinig natin mula sa sulat ni San Juan, talaga namang ipinagdidiinan dito ni San Juan na talagang kahit na magkasala tayo, wag nating kalimutan, meron tayong abogado, sa harapan ng Diyos. Yun ang tawag kay Jesus, abogado. The paraclete, the advocate. By the way, doon sa Ebanghelyo ni San Juan, tutukuyin din doon na mayroon pang may isa pang abogado roon. Tutukuyin ni Jesus at tinutukoy niya ang Espiritu Santo, another advocate. Ang Espiritu Santo din ang talagang magtatanggol sa atin. Friends and sisters, ang importante dito, talagang tayo rin, humingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon. Si Jesus ang talagang pagbabayad sala para sa atin. Huwag tayo mag-alinlangan doon. Tapos sa Ebanghelyong narinig natin na talaga namang silungguhitan dito na itong si Jesus na ito, ay muling nabuhay. Siya yung tinutukoy ng kasulatan na bago siya luwalatin, dapat magdusa muna siya. Yun din ang buhay natin, brothers and sisters, sa lupang ito. Alam naman natin, no cross, no crown. No pain, no gain. It's always like that. Dapat paghirapan natin yung isang bagay na talaga namang napakahalaga. Yun ang tinuturo sa atin ng mga pagbasang ito na talagang tayo huwag mawawalan ng lakas ng loob. Alam natin, sa kabila ng mga pagsubok natin, meron gantimpalang inilalaan sa atin ng Panginoon. Napakaganda pong maisip-isip natin ito. At sana tandaan natin lagi, tayo yung mga saksi. Inulit yun ni San Pedro sa unang pagbasa natin. At dito rin si Jesus, ginagawa niya tayong saksi ng lahat ng mga ito. Kung kaya po, gawin natin panalangin itong ating mga natutunan ito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Abba, mapagmahal naming Diyos at Ama, salamat pong marami sa mga napaalala niyo sa amin ng mga katotohanan. Nagpapasalamat po kami sa pananampalatayang binigay niyo sa amin. Nagpapasalamat po kami sa pagbibigay niyo sa amin ng isang tagapagtanggol, wala nang iba kundi si Jesus at ang Espiritu Santo rin. Hinihiling po namin talaga, gamitin niyo kami tulad ng ginamit niyo ang mga apostoles sa pagpapalaganap ng inyong banal na kalooban, ang inyong kaharian, ang inyong salita. Sana po gamitin niyo itong programa namin itong Word Made Flesh para lumaganap pa ang inyong banal salita sa lahat ng lupalop ng mundo. Hindi lang na sa aming bansa, kundi sa buong mundo. Hinihingi namin na sana'y talagang pagpalain niyo ang bawat isang tumutulong sa amin sa pagsasakatuparan nitong programang ito. At tinataas po namin sa inyong lahat ng mga humihiling na aming panalangin, lahat ng mga nalulumbay, namimigati, nangungulila, lahat ng mayroon dinaranas na hirap, na mga pagsubok, yung mga nasisiraan ng loob. Abba, hiniling po namin talagang dampian niyo sila ng awat ng inyong mga biyaya. Lahat po ito'y ginagawa namin panalangin sa kasama ng aming ng Birhen at sa alang-alang kay Kristong aming malulhating Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain po kayong masaganang makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ito po ang ating pagdiriwang ng Word Made Flesh sa ikalawang linggo ito ng muling pagkabuhay. Sana po'y makapiling niyong lagi, kasama niyong lagi si Jesus na muling nabuhay sa inyong pang-araw-araw na pag-iral. Hanggang sa muli natin pagkikita, shalom po sa inyong lahat. Buhos ng ulan,
hapit hapon, sinag ng buwan, batis na malinaw, dagat na bughaw, kayo ng Panginoon kong Jesus, ng aking buhay, saan man ako bumaling, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa akin, tatawag at magpapalalang. Ako'y iyong kinikiling at siyang itatapat sa puso. Tinig ng kaibigan, buyahin ng ina, pangarap ng ulila, bisig ng dukha, ilaw ng may takot, ginhawa ng abang, kayo ng Panginoon kong Jesus, ng aking buhay, saan man ako bumaling, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa akin, tatawag at magpapalalang. Ako'y iyong hinihiling at siyang itatapat sa puso. Saan man ako bumaling, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa akin, tatawag at magpapalalang. Ako'y iyong hinihiling at siyang itatapat sa puso. At siyang itatapat sa